History sa Miami Heat, nakapasok na sa playoff. Luka Doncic, may dalawang player na inaalala sa Timberwolves. At Draymond Green, nagulat sa sinabi ni Butler sa kanyang latest performance. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Si Tyler Herro ay nagtala ng 30 puntos habang tumira ng dalawang 3-pointers sa overtime at muling nagtipon ng puwersa ang Miami Heat matapos mawala ang maagang kalamangan upang talunin ang Atlanta Hawks 123-114 nitong Sabado ng araw at makagawa ng kasaysayan sa NBA Play-In Tournament. Maglalaro ang Miami sa Cleveland sa Lunes ng araw para sa unang laro ng first round ng Eastern Conference Playoffs. Si Davion Mitchell ay nagtala lamang ng 7 puntos sa regulasyon bago nag-shoot ng 3 3-pointers sa overtime para sa Miami. Naging unang pang-10 seed ang Heat sa sinumang conference na umabot sa playoffs mula nang ipatupad ang kasalukuyang play-in format noong 2020-21st season. Naging unang play-in team din ang Miami na umusad sa pamamagitan ng 2 panalo sa labas ng kanilang home court. Ang lay-in ni Trae Young sa natitirang 1 at 3 segundo ng regulasyon ang nagtulak ng laro sa overtime sa pamamagitan ng pagtabla sa score. Si Young ay nagtala ng 29 na puntos at may 11 assists. Si Onyeka Okongwu ay nag-ambag ng 28 puntos at 12 rebounds. Malakas ang simula ng Miami, agad nagtala ng unang 10 puntos sa laro at naging leading ng 17 puntos. Naitabla ng Hawks ang laro sa unang pagkakataon sa 88-88 sa pamamagitan ng layup ni Terrence Mann. Ang 3-pointer ni Young ang nagbigay sa Atlanta ng unang kalamangan sa 91-88 with 7:36 remaining. Si forward ng Heat na si Nikola Jovic na hindi nakalaro mula noong Pebrero 23 dahil sa injury sa kanang kamay ay available na ngunit hindi ginamit. Si guard Pelle Larsen ay available din sa unang pagkakataon mula noong Abril 7. Matapos magtala ng season lows na 4 na 3-pointers made at 21 attempted kontra Orlando sa unang play-in game, sinabi ni Coach Quinn Snyder na ang kanyang mga manlalaro ay dapat maging mas handang mag-shoot kahit contested ang mga 3. Tumugon ang Hawks sa pamamagitan ng pag-shoot ng 21 3-point attempts sa unang half pa lamang laban sa Miami at nakapag-shoot ng 5. Sa kabuuan ng laro, nag-shoot ang Atlanta ng 47 3-pointers at naipasok ang 16. Sa ibang interesting topic naman mga kaibigan, maaaring si Anthony Edwards ang pangunahing tampok sa laro ng Minnesota Timberwolves laban sa Los Angeles Lakers sa unang round ng playoffs. Pero sa tingin ng guard ng Lakers na si Luka Doncic, hindi lang si Edwards ang dapat pagtuunan ng pansin ng kanyang koponan. Naniniwala si Doncic na may 2 mahalagang manlalaro na nadagdag sa roster ng Timberwolves. Naniniwala si Doncic na ang 2 mahalagang mid-season acquisition ng Minnesota, sina Julius Randle at Donte DiVincenzo, ay may dalang malaking hamon na kailangang harapin ng kanilang koponan upang makalagpas sa unang round. Malinaw na nadagdagan sila ng 2 manlalaro na talagang magaling at meron silang si Ant. Pag-amin ni Doncic, marami silang manlalaro na kayang maglaro, maraming kayang dumepensa. Kaya napaka-interesante nila. Ang matapang na mid-season na desisyon na nagbago sa Minnesota Timberwolves, sumali sina Randle at DiVincenzo sa Timberwolves ngayong season sa isang blockbuster trade na nagpadala kay Karl Anthony Towns, isang pundasyon ng prangkisa sa New York Knicks. Ang hakbang na ito ay kumakatawan sa malaking pagbabago sa pagbubuo ng roster ng Minnesota at nagbunga ng kahangahangang resulta. Mabilis na napatunayan ng 2 bagong player ng Wolves na sila ay mahahalagang bahagi ng rotation ng Timberwolves. Si Randle ay lumitaw bilang pangalawang nangungunang scorer ng Minnesota sa likod ni Edwards na may average na 19 na puntos kada laro noong regular season. Ang estadistikang dapat ikabahala ng mga coach ng Lakers si DiVincenzo kahit pa nakaranas ng mga injury sa ilang bahagi ng regular season ay naging isang delikadong banta mula sa labas para sa Minnesota sa halos 40% shooting from the 3-point range at may ambag na 12 puntos kada laro. Nagbibigay siya ng mahalagang floor spacing at pangalawang scoring option. Marahil ang pinakakabahala para sa Lakers ay ang efficiency data kaugnay ng lineup combinations ng Minnesota kapag magkasamang nasa court sina Randle at DiVincenzo. Kapag magkasama ang dalawang ito sa court, taglay ng Timberwolves ang pinaka-epektibong offensive rating sa buong NBA, isang masamang senyales para sa defensive game plan ng Los Angeles.
ang hamon na haharapin ni Doncic at ng kanyang team. Aminado si Doncic sa matinding hamon na nakahain sa kanila, lalo na't versatile ang depensa ng Minnesota sa iba't ibang posisyon. Ang kakayahan ng Timberwolves na gumamit ng iba't ibang defensive looks at combinations ng personnel ay nagbibigay ng karagdagang komplikasyon sa serye. Gayunpaman, nananatiling tiwala si Doncic sa determinasyon at samahan ng kanyang koponan. May mga tao kami na handang makipaglaban, lahat ay nagkakaisa, mataas ang chemistry, aniya. Habang papalapit ang unang round ng playoffs, ang defensive strategy ng Lakers laban sa masalimuot na opensa ng Minnesota na pinangungunahan ni Edwards, Randle at DiVincenzo ang maaaring maging susi sa kung sinong team ang uusad sa Western Conference Semifinals. Nananatiling tiwala si Doncic sa determinasyon at samahan ng kanyang koponan. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa paghanga ni Luka sa dalawang player na si Donte at Randle? Sa ibang balita naman, ang playoff version ni Jimmy Butler ay tuluyang nagpagulat kay Draymond Green. Ang pag-trade para sa hindi masayang Miami Heat superstar na si Jimmy Butler ay literal na nagligtas sa ngayon sa NBA season ng Golden State Warriors. Sa 30 laro na nilaro ni Butler sa regular season, nagtala ang Warriors ng kahangahangang record na 23 panalo at 7 talo. Gayunpaman, sa panahong iyon, hindi pa iyon ang pinakamagandang laro ni Jimmy. Sapagkat kung may sino mang matagal nang sumusubaybay sa karera ni Butler, alam nilang iniipon niya ang kanyang pinakamahusay na laro para sa postseason. Mukhang na flip na niya ang switch at labis itong ikinatuwa ng veteranong forward na si Draymond Green. Draymond Green may sinabi tungkol sa playoff Jimmy Butler. Sina Green at ang Warriors ay nanalo na ng 4 na NBA championships sa makabagong panahon. Alam nila kung paano itaas ang antas ng kanilang laro kapag playoffs na. Sa kabila nito, naniniwala si Green na nakakabaliw ang makita kung paano tinaasan ni Butler ang kanyang laro para sa Warriors ngayong season. Grabe talaga, nakakabaliw panoorin kung paano niya tinaas ang level ng laro niya sa huling 2 laro at sinasabi pa niya, "Yo, playoffs iba ako." Parang ibang-iba talaga siya maglaro, kaya sobrang excited ako. Man, pinapadali niya talaga ang laro para sa akin at sa lahat ng nasa court. Inaabot niya kami sa tamang pwesto at hinahayaan naming gawin niya ang dapat niyang gawin. Nakaharap ng Warriors ang LA Clippers at Memphis Grizzlies sa kanilang huling 2 laban. Bagamat nagtala ang Warriors ng 1 panalo at 1 pagkatalo sa stretch na yon, nakakuha si Butler ng kabuuang 68 puntos sa 2 laro. Bukod pa rito, malaking tulong ang naging performance ni Butler para sa Dubs upang masilyohan ang ika-7 seed sa masikip na Western Conference. Nagpatuloy ang paghanga ni Green kay Butler. Sanay na ang mga fans na makita si Butler na halos mag-isa ang humihila sa Miami Heat patungo sa malalim na playoff runs noong panahong siya ay nandoon pa. Bagamat hindi na niya kailangang gawin iyon lahat para sa Dubs, humanga pa rin si Green sa kakayahan ng 35 taong gulang na si Butler. Sanay na ako na tinaas ang level ko kapag playoffs dahil sa mga tagumpay namin kailangan talaga iyon, pero makita mong may ibang gumagawa rin noon. Sobrang wow man. Ito na kaya ang taon kung kailan tuluyan ng tatapusin ni Jimmy ang kanyang pagkauhaw sa NBA Championship? Hindi ito magiging madaling daan dahil kailangan pa nilang daanan ang napaka-kompetitibong West. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa playoff, Jimmy?